Nagpasaklolo na sa mga kongresista ang mga mangingisda dahil sa umano'y miserable nilang kalagayan sa Baho de Masinloc sa lalawigan ng Zambales. Nahihirapan umano silang maglayag sa karagatan dahil sa presensya ng Chinese Coast Guard. Kunin natin ang live report mula sa Masinloc, Zambales. Walang iba kundi si Vic Sumintak. Vic, kumusta dyan? Alex, nangako ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso at tulong sa mga mangingisda sa West Philippine Sea na kung saan ay patuloy itong nililigalig at binubuli ng Chinese Coast Guard. Ayon sa Kamara, lahat ng paraan ay gagawin ng mababang kapulungan ng Kongreso para matulungan ang mga mangingisdang Pilipino. Personal na nagsagawa ng investigasyon at konsultasyon ang mga kongresista na miyembro ng House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea para alamin ang tunay na kalagayan ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales na naapektuhan ng sinasabing gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Batay sa pahayag ng mga mangingisda dito sa bayan ng Masinloc na humarap sa special hearing ng Kamara, nahihirapan sila na makapangisda sa karagatang sakop ng Scarborough Shoal o Baho de Masinloc dahil sa presensya ng mga Chinese Coast Guard at milisya. Buwat nung pinagbawal ng mga Chinese, nadadago kami doon. Hirap na hirap na po talaga kami. Patunay na po, nandyan po ang aking kabarangay. Nahumingi po kami ng tulong. Totoong malaki na po yung pagbabago ng pangingisda ng ating pong mga kababayan. Mula po sa Pangasinan, mula po sa lalawigan po ng Bataan, at marami pa pong iba na pumupunta po na nangingisda sa lugar natin. Sa kanila, isa lang naman po ang daing naming mga isda na muling may balikan muli sa West Philippine Sea at Baho de Masinloc na makapangisda. Dahil sa totoo lang po, napakarami na naming karanasan na napangaharas. Hindi po namin iniindayan. Ang inihiling po lang namin sa gobyerno natin na kaming mga taga Masinloqueño ay malaya pong makapangisdang muli sa Baho de Masinloc na walang gumagambala sa amin. Ang Baho de Masinloc ay bahagi ng West Philippine Sea na binabakuran ngayon ng Chinese Coast Guard at milisya. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng Kamara sa isyu ng sinasabing gentleman's agreement na itinatanggi naman ni dating Executive Secretary Salvador Medialtea na walang naganap na anumang kasunduan sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na may kinalaman sa West Philippine Sea. Inihayag ni Zambales Congressman Jefferson Conjon na may kasalanan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR dahil hindi ginamit ng tama ang pondo para ayudahan ang mga mangingisda. Kaya magsasagawang Kamara ng investigasyon. Kaya ang ating Pangulong BBM, he was very horrified sa nangyari. Kaya talagang sinusuportahan natin ang statement ng ating Pangulo na talagang sana noong panahon na kung saan nanalo tayo sa UNCLOS, mas lalo pa natin ipinigting ang ating karapatan. Siguro walang mga ganitong klaseng pangyayari. Iminungkahi naman ni Laguna Congressman Dan Fernandez na kailangan ng consolidation process sa mga lokal na mangingisda sa West Philippine Sea upang magkaroon ng modernisasyon para magkaroon ng malalaking barkong pangisda para hindi sila bulihin ng Chinese Coast Guard at milisya. Why not consolidate? I-consolidate natin ang ating pong mga grupo na kung saan sama-sama tayong mga isda na malaking barko na dala-dala natin, complete with protective gear. Systematic ang pagkuha ng lugar kung saan tayo mga isda na makikita natin na kung saan yung maraming isda. Alex, nangako naman ang House Committee on National Defense and Security kasama ang Special Committee on the West Philippine Sea na kahit na naka-adjourn na ang sesyon ng Kongreso ay patuloy pa rin silang magsasagawa ng investigasyon para makabuo ng isang committee report na isusumite mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbuo ng karagdagang foreign policy ng ating bansa na may kaugnayan sa West Philippine Sea. Mula dito sa bayan ng Masinloc sa lalawigan ng Zambales,
Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, sa ginawang pagdinig dyan ng ating mga mambabatas, nabanggit ba ng mga nagrereklamong mga mangingisda, yung mga huli nila, lumiit bang huli nila o patuloy pa rin o ganun pa rin ba yung mga kanilang mga nakukuhang isda dyan sa Scarborough Shoal? Alex, yung huli nila umunti dahil hindi sila talaga makapunta doon mismo sa Scarborough Shoal na kung saan talagang naroon yung talagang bulto ng mga isda. Pero ang nangyayari pala, Alex, na isinumbong din nila dito sa mga mababatas, yung nahuhuli nilang isda kapag sila ay sinita ng mga Chinese Coast Guard, kung minsan nagkakaroon ng barter. Yung kanilang huli, pinapalitan ng noodles na galing China, pero ang sabi nila, pag titignan mo, expired na o malapit nang mag-expired yung noodles na ipinapalit sa kanila pero wala silang magagawa dahil natatakot sila, Alex. O Vic, kaya ako natanong yan dahil di ba may mga reports na medyo nasira na yung mga reef natin dyan, yung tinitirhan ng mga isda. Baka wala bang binanggit ang mga mangingisda na lumiit na yung mga isda dyan? Kumbaga, dahil nga wala na silang mga lugar na pwedeng taguan ng mga isda. May mga ganun bang kwento, mga fishermen dyan? Yung nauna, Alex, doon nung bago magsimula, tinanong natin sila, paano yung lagay ng inyong huli ngayon? Ang sabi nga nila, hindi katulad ng dati, Alex, na kung naroon sila sa mga lugar, kung hindi pa sira yung mga bahura, ay talagang magagandang klaseng mga isda. Pero ang sabi nila, kaya ito ang dahilan, nagpapasalamat sila sa Kamara na pinuntahan sila dito mismo para personal nilang maisumbong yung miserableng kalagayan nitong ating mga kababayang mangingisda dito sa bayan ng Masinloc, Alex. Okay, panghuli siguro, Vic, narinig ko na naman yung katagang consolidation, no? Medyo allergic na yung taong bayan dyan. Ano ba yung gusto ni Congressman? Sino bang sasalo ng pondo nun? Ang LGU o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga modernong mga barko ng mga mangingisda? Ang sinasabi ni Congressman Dan Fernandez, ang BIFAR, dahil binanggit din mismo ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na napakalaki pala ng pondo ng BIFAR at hindi ito nagagamit dahil mayroong ayuda na dapat matanggap itong ating mga mangingisda. Ang ibinibigay lamang daw ng BIFAR ay maliliit na mga bangka. Kaya walang epekto sa ating mga mangingisda na kung minsan hindi sila makalayo dito sa laot para makahuli ng medyo magandang klase ng isda, Alex. Kaya sabi nila, magsasagawa sila ng investigasyon sa muling pagbubukas ng third regular session. Ang isa sa una nilang gagawin ay ipapatawag ang pamunuan ng BIFAR dahil nalalapit na rin ang pagtalakay sa national budget ng 2025. Ito ang ipupunto nila ngayon sa BIFAR kung bakit napakalaki ng budget ay kukunti lamang o underspending ang BIFAR para sa ayuda sa mga mangingisda, Alex. Okay, maraming salamat Sir Vic Sumintak. Mata natin dyan ho sa lalawigan ng Zambales. Thank you. Ingat kayo dyan. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.